Verse number 24. 24, Matthew 24, verse number 35. Pag nakita na, maaaring tumayo at tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. One verse lang. Matthew chapter 24, verse number 25. Okay? Ready? Read. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. May you bless us, encourage us, dear Father, na kami po ay patuloy na mag-aral, makinig, ipamuhay po namin ang inyong mga salita at makita po ito sa araw-araw na pamumuhay po namin. Lahat na ito aking nadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa plan ng Kristo Jesus, sa aming Diyos kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. Sabi po ng banal na kasulatan, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Ang Biblia po ay marami pong katawagan po ito. Tinawag po ito na Word of God, the Law, Scripture, Manuscript. Napakarami po ang tawag ng banal na Biblia, ng kasulatan. Okay po. Ngayon, marami ding gustong sumira sa Biblia. Noon pa man, mula nung simula pa, sa Garden of Eden, gusto nang sirain ito ng dyablo. Okay? So, marami na. Hindi lang mga personality sa Biblia or biblical names who tries to destroy, discredit the Word of God. Ngunit marami ding mga kings, mga professional, mga tao na gustong sirain ang salita ng Diyos. Okay? Merong, I forgot the name of a person, nandun sa isang notebook ko, habang gumagawa ko ng lesson, kalimutan ko yung pangalan. Ang sabi niya, 15 years from now, the Bible will be forgotten. 15 years. Pangako niya, 15 years. Alam niyo, itong taong ito, dahil siya po'y matalino, sumulot siya ng 15 books attacking the Bible. Sa 15 books, inaatake niya ang Biblia. After 15 years, namatay yung writer, okay, ng 15 books na yon, attack the Bible. After 15 years, yung Biblia, yung mga libro niya, it's forgotten. But the Bible, hanggang ngayon, buhay. So wala eh. Okay? So marami mga tao na ganon. Even during the time of kings, mayroong mga Bible dyan na sinisira nila. Gusto nilang sirain ang salita ng Diyos. Yun po yan. Okay? Ayaw nilang paniwalaan ang salita ng Diyos. Kaso lang, ang sabi na banal na kasulatan, heaven and earth shall pass away. Lahat ng bagay dito, lilipas yan. Langit man at kalupaan, lilipas po yan. Ngunit ang salita ng Diyos, hindi po yan lilipas. Bakit ho, mga kapatid? Ang salita ng Diyos, pagdating ng araw, ito po yung gagamitin ng Diyos. Haharap po tayo sa Panginoon at habang tayo harap sa Panginoon, gagamitin ng Panginoon yung salita niya. Okay? John chapter 12. He that rejected me and receiveth not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Ito yung salita ng Panginoon pagdating ng araw, hukuman tayo according dito po sa salita ng Diyos. Kung anong meron ng salita ng Diyos, kaya nga po ang Biblia ay hindi na po natin pwedeng dagdagan at hindi din po natin pwedeng bawasan yan. Kung anong sinasabi, what the Bible says.
Kung ano yung nilalaman yan, yun lang po yung paniniwalaan natin. No other books. Okay? So, pagdating ng Revelation, sa dulo po, ang sabi po dyan, Revelation chapter 22, verse number 12, Behold, I will come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Bibigyan tayo ng reward according sa trabaho po natin. With the soul winning, that's the work of God. Okay? Kayo po ay nagtatrabaho doon sa mga opisina ninyo. Kayo po ay tapat po doon. The more na tapat kayo doon sa trabaho ninyo, kayo po ay pagpalain ng inyong boss. Magiging malapit ka sa boss mo, titingnan yung CCTV, aba, hindi pala ito nagnanakaw si JC. Okay. Hindi pala ito late. Okay? Eh ngayon, ang mga boss, hindi na nag-ano yan sa sabi-sabi lang. Kasi baka yung nagsabi-sabi, nagpapapel lang yan. Gumagawa lang ng papel. Kaya tinitingnan nila, pag sinasabing accomplishment report, tinitingnan nila yung CCTV. Lalo na ngayon, di ba? Makikita nyo sa social media, sa construction, natutulog lang. Sabagay, meron kasi trabaho na madaling gawin. Ano nga ako po yung nakapagtrabaho dyan sa Alexandria. Yung harap ng ng tawag doon, ng Meralco, di ba Alexandria yan? Naging trabahante po ako dyan. 1989. Construction worker pa ako dyan, nagpapala pa ako dyan. Yung simento, pag hinakot mo, paakyat, umagang-umaga, fresh pa yan. Kaya mo hanggang 5th floor. Yung pangalawa, pagdating mo third floor, bagsak mo na. Yung pangatlo, every floor na. Hindi mo na kaya eh. Oh. Iyabang lang yung una. Oh. Tapos naging helper ako dyan. Yung mga pebbles pa yung ginagamit sa likod na ng building. Pebbles pa. Yan. Ini-sprayhan yan. Spray. Pagka napalitada na yung mga pebbles na yan, ini-sprayhan yan para lumutang yung Nandoon ako, di ba? Mag-spray yan, di ba? Parang palay na gano'n. Ini-spray mo yan. Dahan-dahan, humahangin, dumuduyan-duyan yung mo. O, di ba? Pambira. Sabi ko, pag nahulog ako rito, pambira, patay ka rito. O. Pagka hindi ka kompleto ng harness, patay ka. O, nasubukan ko yan, trabaho. I was young then. Medyo malakas pa. Okay? Pero ngayon, hindi ko na kaya yun. Baka mamatay ako eh. Yung magbilad sa araw, baka hindi ko na kaya yan. So, iba na iba na yung katawan. So, ito po mga kapatid, nagbabago man ang panahon, ang Biblia, hindi po nagbabago. Ang ginagawa lang ng iba ngayon, mga publisher, binabago po nila yan. Meron na tayong tinatawag na Filipino or Pinoy version ng Biblia. Sa halip na nakakatulong, nakakasama. For God so loved the world, pag Filipino or Pinoy version, tatagalogin yan. Diyan na lamang ang pag-love ng Panginoon. Pabihira, no? Sago. ng Panginoon. Gano'n na lamang ang pag-love ng Panginoon sa earth. Pambihira naman yan. Kaya binigay niya ang kanyang bihira, no? Hindi mas. By the way, baka sabihin nyo against ako dyan. Hindi lang kasi maganda yung pagkaano. Yung bang pag Pilipino, Pilipino yan. Tagalog, Tagalog. Nakuha niyo ba mga kapatid? Kasi magkakaiba eh. Mahirap eh. Yung, although tayo, tinatawag tayo Taglish. Ang Koreano, Korles. Oh. Pero maganda pa rin pag Pilipino, Pilipino. Pag Tagalog, Tagalog. Pag Cebuano, Cebuano. Kasi ang fear doon, baka pagdating na araw, magbago naman ng Pilipino ng Biblia. Sasabihin naman nila, Cebuano, Tagalog version. Oh. At sasabihin naman nila, Ilocano, Bicolano version. Ipinagalo-halo mo na yung salita. Sa halip na nakakatulong, nakakasira. Okay? So ito po yan, mga kapatid. Kaya sabi naman na kasulatan, John chapter 12, verse number 48, He that rejected me and receiveth not my words hath one that judgeth him. The words that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Itong salita ng Diyos, darating ng araw, hukuman tayo.
ayon sa salita ng Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, ibigay mo ang buhay mo, ibigay yan. Ibigay mo yung puso mo, ibigay mo yan. Pag sinabi ng Panginoon, ay magbigay ka ng kapo, magbigay ka. Pag sinabi ng Panginoon, linggo ay pananabahan para sa Kanya, ibigay natin. Yun po yung mga laws na nakasulat sa banal na kasulatan, and yet maraming tao taken for granted po dyan, mga kapatid. Okay? So yun po yan. Yan. Dito na tayo. Kaninang umaga, we discussed about how the Lord spoke to us. Continuation lang po ito. Meron pong tinatawag na ang Biblia. Ito, binasa na natin ngayon, Revelation. So ngayon, tatanungin ko kayo, what do we mean by revelation? Okay? So what is revelation anyway? From the word reveal. Ipinahayag, ipinakita. Okay? So ito po ang revelation. Revelation, man hears that which God wants written. So nakinig yung tao kung ano yung gustong ipasulat ng Diyos. That is revelation. Sa simpleng definition nito, from God to man. Yun po yung revelation. Galing sa Diyos, papunta sa tao. Ibig sabihin, sasabihin ng Diyos, isusulat po yan ng tao. Kung ano yung gusto ng Diyos, maisulat dyan, yun po yan. Kaya nga, ang ano yung pag sinabi ng revelation, man hears, makinig ang tao, that which God wants written. Ano yung gusto ng Diyos, isulat dyan. Yun po yung simpleng definition. Another one. Itong Biblia, merong tinatawag na inspiration. Okay? Anong sabi doon? All scripture is, thank you, Brad, given by what? Inspiration of God. So, merong inspiration to. Hindi ho, 90% of the scripture. All scripture ay kinasiyahan ng Diyos. Maraming preacher ngayon, mga pastor. Ang paniniwala nila, tinuturo sa mga membro, ang Biblia contains the Word of God. The Bible does not contain the Word of God. This is the very Word of God. Amen? Sasabihin nila, bakit may salita dyan ng dyablo? Siyempre, for recording purposes yan. Ang Biblia ho, mga kapatid, dahil Diyos ang author, hindi siya namimili. Hindi niya papagandahin yung estado ng tao. Pag ang tao-tao, ito po yan. Pag sinulat ng Diyos ang buhay ni David, magaling siya, man after God's own heart. Kaibigan ng Diyos yan. Pero yung kasalanan niya, yung lihim niya, andyan, sinulat yan. Hindi pinaganda ng Diyos. Hindi pinaganda na manunulat ang buhay ng isang tao. Hindi sinabi ng Diyos dahil si Noah ay magaling na tao at siya po'y masunurin sa Diyos. Ginawa niya yung arko, pinasok niya yung mga hayop at magaling siya, naligtas niya yung kanyang pamilya. Pero at the end of the story, sinabi doon, naglasing si Noah. Ang Biblia, hindi lang pipiliin yung magagandang write-ups mo. Pero yung mga writers na iba, pag sila po'y sumulat, The Life of Dr. Jose Rizal, basahin nyo. Puro magaganda. Hindi sinasama doon yung mga chicks ni Dr. Jose Rizal. O, di ba? O. Tuturo ako ng Life of Jose Rizal Tuturo ako ng Philippine history nung araw. Yung kay Dr. Saide. O. Kaya ang tanong ko nga dyan sa Philippine history natin Sa teacher ko, sabi ko, yung bang Philippine history natin, tama ba yan, sir? Sabi niya, sinulat na ganito. Bakit yung writer na yan? Alam niya ba niya yung mga nangyayari ng mga karaang pa? Sa history po ng Pilipinas, 250 wars na po meron ang Pilipinas. Hindi po sinali yung EDSA 1, EDSA 2. At saka kung ano po yung mga EDSA dyan. Baka nasa ed na yung tao. O, di ba? O, yan. Hindi nasali yung Mama Sapano. Hindi na nasali yung Marawi Seeds. Hindi na nasali yung mga Alex Bungkaya Brigade. Oh. Hindi nasali yan. Hindi, ha?
O yun, hindi na sali yan. Kung magtayo man si JC Brigade, bahala na sila. O, tandem na sila ni Adrian. O, JC Another Brigade. O, di ba? Hindi nakasali yun. So marami po mga kapatid, small scale, big scale, na meron po sa Pilipinas po yan. Okay? Pero yung mga writer na yan, papagandahin nila. Halimbawa lang, magsulat si si Angela. Angela, magsulat. The Life of Ramel Pagsugiron. Aba, pagandahin niya yung buhay ni Brother Ramel, di ba? Pipiliin niya yung mga good memories. Hindi niya isusulat yung mga mistake to discredit the person. Kaya yun po yung problema sa human writers. Pero itong mga writers na ito na pinili ng Diyos, walang kinikimi yan. O anong sinabi ng Diyos, lagay mo dyan. Pag sinabing si Solomon, pinagpala ng Diyos, at checkboy, nandyan yan. Si David, magaling dyan, at gumamit siya ng laptop, nakita niya sa window, aba, mayroon doon, di ba? Nandun naman sa window, di ba? Nag-window siya eh. Patay ka, kaya mahilig sa window, delikado kayo. Yan po yan. Sinasabi dyan, yung pag-aaway ni Silas at saka ni Barnabas, nagkagulo sila doon over the matter of John Mark, sinulat doon. Si Pedro at saka si Pablo, nagkabanggaan sila dahil sumali doon si Pedro sa mga nakaupo siya sa mga Hudiyo. Pag nakita ni Pablo, umalis siya doon. Away sila. Pati yung away, sinusulat dyan. Bakit? Mayroon bang prediksyonan ng Diyos? No. History is history. Human being is human being. Wala pong pinipili ang Diyos because God is not a respecter of person. Okay? Kung ano yung meron sa tao, alam ng Diyos yan na mahina tayo, the same. One time, meron tanong sa akin, Pastor, mahirap intindihin yung Biblia. Sabi ko, mas mahirap yung pinag-aralan mong science. Science. Sabi ko, kayo, pinag-aralan nyo yung di ba, yung sa science, yung energy. Tukwentahin mo yung mga light years na yan. Pambira, over ganito, mga ganyan-ganyan, over, power of energy equals MC2, ganon-ganon, di ba? Paano niya na-memorize yan? Yung mga sa mathematics na mga numbers dyan, mga fraction, mga decimal, pinag-aralan nyo yan. Hahanapin nyo yung X at saka yung Y. Sabi nung teacher, Ricardo, you look for the X. Sunod na Lunes, dinala ni Ricardo yung kanyang X. Look for the X. Dero lang, brother. Look for the X and find Y. Hanggang ngayon, yung mga teacher, nahanap pa rin yan, di ba? Hindi pa manap-hanap yan. Ang nahirapan ako sa mathematics, yung tinatawag na pag-measurement, imi-measure mo yung mga angles. Sino ba yung mga magaling sa mathematics dito? Mag-ano kami doon sa ilaw. Tapos sabi ng teacher namin, kaya niyong sukatin doon sa angle na yun, di ba? Kuha kami ng protractor, kung ano-ano na lang. Paano mo mimisyurin yung layo ng tawag doon, ng buwan at ng araw papunta sa lupa. Ang tanong ko, ma'am, meron bang magkasyang tape measure? Apunta doon. Sabi, hindi, kaya yan. So, kukuha ng angle yan. Hanggang ngayon. Di ba? Kaya, yun po ay mga analysis yan. Tinatanggap naman ng mga tao yan. Tinatanggap ng science natin that the sun is the center of our solar system. Sino po ang nakadiscover yan na tao na meron pala mga 8 or 9 planets around the solar system? Ang tanong doon, ilang solar system ba meron doon? At ilang araw ba doon sa himpapawid? Huwag natin sabihin, nag-iisa lang yan. Kasi pag pumunta ka sa Jupiter, pag pumunta ka sa Saturn, pag pumunta ka sa Pluto, sabihin nila, 12 ang moon doon. Nakuha niyo ba yun? Science natin. Kaya sino yung nagbigay nito at napaniwala tayo?
Ibig sabihin, mga matatalino sila, sumunod lang tayo. Di ba? Dami nating tanong. Hanggang ngayon, nagtatanong pa rin ako ng science, nagtatanong ako ng mathematics, at wala akong sagot doon. Until now. Paano sinukat ng mga mathematician yung lalim ng dagat na hanggang ngayon hindi naman kayang abutin yan? At paano nila sinukat yung Mount Everest na yun po yung measurement? Na wala namang tuwid na measurement ng gano'n. Engineering. Okay? Yung nga lang, napaniwala ka 93 million. Yung distance mula rito hanggang doon sa sa araw. Sira ang measurement mo doon. Lusaw, di ba? Pero tinatanggap natin yan. Subukan magtanong yung teacher niya, sagutin niyo ng 100 million light years. Mali yung sagot niyo. Babagsak ka doon kasi 93 million lang talaga yan eh. Oh. Di ba? Ayun po yan mga buded. Yun yung nasa libro eh. Kaya pag sinabi ng Philippine history, we have 250 more wars in the Philippines. Paniwalaan mo yan. Sa buong mundo, more than 15,000 wars nang meron sa mundo. And there are only 292 total peace in this world. Hanggang ngayon, maraming peace negotiation. Hindi ko lang nagustuhan yung prayer na isang pastor about Israel and Hamas. Prayer niya, Panginoon, nawa po itigil na ng Israel. Sabi ko, ba't ipatigil ng Israel yung gera? Dapat ituloy yung gera. Di ba? Ikaw ba naman inaway ka ng kapitbahay mo? Ikaw yung mag-office na tayo ha? Ikaw yung inaway. Sabi ko, itong pastor na ito, nagbabasa ba ito ng Bible? Ang sinabi lang ng Biblia, pray for peace in Israel. Hindi naman sinabi, pray for the stop of war in Israel. Peace lang. Sabi ni Mrs., magaling ka pa dyan eh. Ay ko eh, nagbabasa ko ng Bible ko eh. Next to that, mga kapatid, is inspiration. Inspiration, man writes that which God wants written. Sinulat ng tao kung ano yung gusto ng Diyos na isulat. Ang ibig sabihin nito, ang inspiration, from man to paper. Mula sa tao, papunta dito. Papel na yan. Kaya ang daming papel po nito, pinagsama-sama po ito. At doon po sa Great Britain, kaya tinawag yan na Great Britain, nandoon lahat ng mga scrolls, mga papyrus, boulders of rock. Tatanungin nyo, Pastor, meron bang isinulat doon sa rock? Meron. Di ba itinulong si John doon sa island of Patmos? Iyon ay walang papel doon eh. Kaya tinichisil ni John yung Revelation. Tinichisil niya bato sa bato. Sipin mo yan, Book of Revelation, puro bato yan. Hindi na pwedeng isulat ni John doon sa baybayin. Kasi pag dumating yung high tide at umalon, bura na naman. Magsusulat naman siya kinabukasan. Okay lang kung si John ngayon magsulat sa baybay. Isulat ni John, pagkatapos mag-selfie siya sa picturean niya. Isin niya doon sa di ba? Publication, pwede yun. I-send niya social media. Walang social media noon. Kaya boulders of rock po yan, mga batid. Pinagkukuha po yan ng Great Britain. Nandoon sa kanila pong museum, boulders of rock. Yun po yung mga original manuscript. At hanggang ngayon, yung mga tao, hinahanap yung original manuscript. Pumunta sila doon. Picturean nyo. Picturean nila. Pag nabasa nila, good. Basahin yun. Lumang mga sulat, di ba? English nga lang, hilap na tayo eh. Yun pa. Grego at saka Hebrew. May mga Aramaic doon. Boulders po yan, mga batid, nandoon. Kaya tinawag ang Great Britain great because of that. Pinagpala sila kasi sila po yung kanaunahang nag-ingat ng mga Biblia. Okay? Kaya nung araw, yung mga King James natin, may mga nakalagay dyan. May mga paliwanag. Ngayon, wala na mga paliwanag, di ba? Wala na mga paliwanag. Tinanggal nila yung paliwanag. Pero nung araw, pinapaliwanag yan. Okay, so that is inspiration, mga batid.
Kahit ang Biblia na ito, man writes that which God wants written. So from man to paper. Then, after ng inspiration, papasok yung illumination. Illumination, man receives the light of that which God was written. Nagbasa ka, naunawaan mo. That is illumination. Naintindihan mo. Kung baga, kung kayo, nagbasa kayo na di ba? Ako, dumating naman ako ng Pagayang People. Marami akong binasa ng mga love story nung araw. Yung kilig factor ba? Di ba? Ibang, kayo, magigising yung iyong mga senses, di ba? Mga love story nung araw. Babasahin mo yan. So, meron ako niyan. Kaya nung kami na ni Mrs., naubos na yung kilig factor ko. Imilig na ako sa binasa ko eh. Wala nang kilig, di ba? Sabi niya, para kang walang emosyon. Wala na eh. Tapos na yung emosyon mo eh. Kababasa mo ng libro. Kumbaga, alam ko na yan. Yan na yung kasunod. Oh. Kasi alam niyo mga kapatid, ha? Huwag kayong gumahe sa akin, ha? Baka sabihin niyo, Pastor, walang kilig factor. Pasensya na kayo sa akin. Oh. Pero kayo, kung mahilig kayo mag-kilig factor, bibigay kayo ng mga chocolate sa misis ninyo, bibigay kayo ng mga candy, bibigay kayo ng mga bulaklak. Good. Okay? Kilig factor nyo yan. Amen, mga kapatid? Pasalubungan nyo, bibigay kayo ng love letter. Good po yan. Okay? Oh. Ako, bibihira lang ako magbigay sa misis ko. Pag nagbigay ako ng bulaklak, orchids yan, para itanim. Para isang bisis lang mabigay. Buhay na yun eh. Huwag niyo akong gayahin, ha? Total, kayo may pambili ng roses. Roses bilhin nyo. Ako kasi wala eh. Kaya, pero, bili na ba ako ng plastic? Wala pa, no? Hindi pa, no? Ha? Wala siyang masabi. Tinatanong ko lang kasi February na eh. Baka hingi ito na bulaklak, di ba? February na eh. Love month pa naman. Wala tayong away ng February, ha? Peace tayo. Kasi love month eh. Okay. Okay. Illumination. Yan po yan, kapatid. From paper to heart, binabasa mo ang salita ng Diyos. Diyan po yan, nangusap ang banal na Espiritu sa iyo. Ganon po mga kapatid. Kaya nga, ang Biblia, question. Anong question? This book will change your lives. Pag binasa mo, babaguhin ang buhay mo. Yan po yung question sa Biblia na ito. Kaya marami pong mga doktor, naging pastor na. Yung kaibigan kong lawyer, tinawagan ko. Friend, kumusta ka na? Kailangan kita, may kaso ako. Ay, hindi na. Bakit? Ayoko na. Pagod na ako sa mga kaso na yan. Oh, ano na trabaho mo? Nagpastor na ako. Pambihira ka. Oh, sipin mo, inawanan yung kanyang yung kanyang profesyon, nagpastor na. Oh. Sabi ko, ayos ka, friend, ah. Kung kailan may kailangan ako, hindi, bigay mo na sa iba, hanap ka na iba. Oh. So, ibig sabihin, mula pagka-pastor, nagiging abogado. Samantala yung ibang mga pastor, nag-aabogado. Okay? Ano pa? So, kanina, we discussed about itong kulang. So, dagdagan natin. God spoke to men through the mouth of an ass. So, pwedeng gamitin ng Diyos yung hayop magsalita. Tayo, nag-aalaga tayo ng periko. Ano yung periko? Parot. Periko sa, ano mas Tagalog yung periko? Yung parot sa inyo. Tagalog, ha? Lobo? Loro? Loro. Periko sa amin kasi. Sorry, ha? Loro. Alagaan nyo. Tuturuan nyo. Magsalita. Napunta ako sa Nagkarlan. My goodness. Yung loro, natututo ng tumahol. Paglapit ko, wow! Yun ba yung malaking bungsis pa naman na aso, di ba? Pambihira, atras ako eh. Sabi ko, nakikita ko naman wala namang aso doon. Tapos lapit na naman ako ulit. Tahol na naman. Sabi ko, pambihira, saan kayong aso na yun? Pambihira yung aso pala, nakasabit lang eh. Okay, sipin mo yan yung loro. Oh. Sabi ko, walang hiya naman yung may-ari eh.
Yung may-ari, pastor na ngayon, nandun sa Tarlac. Ang tawag ko sa kanya, Pastor Superman. Very handsome guy. Parang si Superman, oh. Tapos yung isang loro niya, nilagay niya doon sa pigiri, sa kabilang bakod. Alam niyo na kung ano sinasabi doon. Pag balapit mo, sabi ko, ang ingay naman. Marami siya doon. Sabi ko, ingay naman ang mga baboy mo. Yung pala, ibon lang pala. Sabi ko, pambihira, no? So, pag tinuruan mo yan, mahirap. Mas matindi yung sa kasibulan. Nalakad ako nasa puno ng mangga. Magsasabi ka, walang iya. Kalalaki kong tao, sili-sili po. Wala naman Pagbalik ko na naman wala stick bahay na to, babatuhin ko to Oh. Yan mahirap doon, di ba? Pero isang loro, tinuruan. Dinala ng may-ari kasi yung may-ari ay may-ari ng warehouse. Alam mo yung loro, tinuruan mo salita. Sabi ng loro, "Good day. Good day. Please come in. Faithful customer." O gano'n, di ba? Nako, nabili ng pastor yung loro, nilagay sa church. Pagdating ng mga young people, sabi ng loro, "Good morning, faithful customers. Welcome to the warehouse." Patay ka ngayon. Customer pala ng warehouse yung mga young people na yun. Nahuli sila ng pastor. Mahirap. Numbers chapter 22. Numbers 22. Numbers 22:28. Ano sabi diyan? Ang sabi ko diyan, nagsimula po ito sa verse number 22. And God's anger was kindled because he went. And the angel of the Lord stood in the way for the adversary against him. Now he was riding upon his ass, and his two servants were with him. And the ass saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand. Yung hayop nakakakita ng anghel na mayroong espada. So hayop yun, nakakita ng espada, takot. Ibig sabihin, mas matalas ang paningin ng hayop kaysa tao. Nabangga na natin yung anghel, hindi natin nakita. Okay? And she turned aside out of the way and went into the field. And Balaam smote the ass to turn her into the way. But the angel of the Lord stood in the path of the vineyards, a wall being on the side, and a wall on that side. And when the ass saw the angel of the Lord, she thrust herself unto the wall, and cast Balaam's foot against the wall, and he smote her again. And the angel of the Lord went farther and stood in a narrow place. There was no way to turn either or to the right hand or to the left. And when the ass saw the angel of the Lord, she fell down under Balaam, and Balaam's anger was kindled, and he smote the ass with his staff. And the angel of the Lord opened the mouth of the ass, and she said unto Balaam, "What I have done unto thee." Isipin nyo, nasalita na yung asno. Sabi na, ang asno, ang sabi, ito po yung parang crossbreed ng kabayo at saka yung dante. Okay? Kaya tinawag siya, iwan ko lang kung gaano ka totoo, pa-check nyo na lang, Saan na ba tayo? Verse 28. What I have done unto thee, thou hast met in me this 3 times, sabi na hayop. And Balaam said, isipin mo, yung rider, sabi na hayop, ba't ako pinapapalak? Sabi ng may-ari, pambira ka, kanina ka pa. Isipin mo, nag-usap kayo ng hayop mo. Kung makita ko kayo minsan ako yung nanay na tawag doon.
Lahat naman tayo mahilig mag-alaga ng hayop, ano? Kasi minsan nagiging alila na tayo sa alaga natin eh. Oh. May kaibigan ako, partner, hindi ako makalis. Bakit? Walang magbantay ng aso ko. Sabi ko, wala. Pastor to ha. Business kasi niya yung aso. Dami niyang mga, may Labrador siya, may, maliliit? Chihuahua. Sabi ko, may fellowship tayo. Hindi partner eh. Hindi ako available ngayon. Bakit? Manganganak yung aking chihuahua. Sabi ko, ayos ka. Walang mag-aalaga. Sabi ko, may kanya-kanya naman. Sa iyo ko naman siyang doon. Bahala ka doon. Kumikita naman siya doon eh. Yung Labrador, binibinta niya. Yung Chihuahua, parang 5,000 yata niya. Sabi niya, gusto mo ba ng Chihuahua? Bigyan kita. Pag ikaw, isang babae tsaka sa lalaki, mura lang, 5,000. Ayoko. Asmahin na ako, bigyan mo pa ako. Hindi ko malinis-linis yung bahay ko, dagdagan mo pa na linisin. Yung bahay kasi namin, yan eh. Nakaka-attract ng mga hayop. Alam ni Robin yan, mga aso, papasok doon. Pusa. Yung pusa nga, nanganak na doon sa harapan namin eh. Sabi ko, nanganak na to. Nilabas ko yung karton. Nanganak na nga. Ang problema ko kung saan ko itapon eh. Binag-isipan ko saan ko itapon. May 4 na 5 na sila lahat. Pag lumaki yan, nako. Yan yung mga anak ko pag nagsabi, Dad, bili tayo ng tuta. Nako. Hindi nyo nga masika sarili nyo. Sikasuhin, dagdag pa kayo sa sikasuhin eh. Ano nangyari dito? And Balaam said unto the ass, because thou hast mocked me, I would there be a sword in mine hand, for now I kill thee. Papatayin kita. Sumagot yung hayop, am not I thine ass, upon which thou hast ridden ever since I was thine unto this day? Was I ever wont to do unto thee? And he said, nay. Di ba? Mula nung binili mo ako, nalagaan mo ako, saan ang lakad mo? Sinasakyan mo ako, tapos ngayon papatayin mo ako. Bakit nagkamali ba ako? Bang galing, Magaling mag-reason itong asno. By the way, huwag na kayong kumain ng aso, ha? Nung araw, ako'y nakain ng aso. Marami-rami ako nakain ng aso. Isa sa mga moment na nagawa ko, yung aso, pagka nakatay na, yung dugo, tumutulo, iniinom mo yung dugo. Ngayon, nadidiri na ako pag naalala ko yun. Pero nung araw, sarap na sarap ako eh. Di ba, habang tumutulo, rabies. Yun yung kabataan ko. Huwag nyo nang gayahin yun. At hindi ko nirekomenda kumain kayo ng aso. Huwag kayong kumain ng aso. Don't. Pero asosina, pwede. May nakakain na ba ng asosina dito? Wala ba? Huwag nyo nang subukan, ha? Kasi nga, bawal nang kumain ng aso ngayon. Okay? Bawal. Inaalagaan po yan, hindi kinakain. Kaya yun po yan na pala. Pagdating sa verse 31, then the Lord opened the eyes of Balaam, and he saw the angel of the Lord standing in the way, and he sword drawn in his hand, and bowed down his head, and fell flat on his face. And the angel of the Lord said unto him, wherefore thou hast smitten thine ass 3 times. Behold, I went out to withstand thee, because thy way is perverse before me. Napakapalad naman itong si Balaam. Nagkamali siya, perverse. Ginamitan siya ng hayop para kausapin siya sa mali niya. Sabi ng isang kaibigan ko, maganda sana si Balaam na lang ako. At least nagkamali ako, kinausap ako ng Diyos. Di ba, kapatid? Ngayon, wala nang kakausap sa atin pag nagkamali tayo. Wala ho. Pag nagkamali tayo, ang kausap na lang natin, salita ng Diyos, mga kapatiran natin na magpaalala sa atin, at mga pastor na kilala po ninyo. Mga ka-close ninyong mga spiritual. Kasi nga, kayo ang pinakaano ngayon eh. Itong henerasyon na ito, di ba? Ang dami yung pastor na kilala.
Tama po ba? Kaya hindi masamang magkipagkaibigan kayo ng mga pastor. Oh. Sama-sama. Ang dami ng mga pastor ngayon eh. Alam nga naman, kaibigan mo lahat, mga sa bungiro, diba? Tong eterno, diba? Drug lord, o tong, kaibigan ninyo yung mga pastor. Kasi ako, may kakumpare ako. Kagaya nung dumating na, di ba, yung board member doon dumating sa, National Baptist Day, kumpare ko yun eh. Oh. Dami kong kumpare dyan, na mga politiko. Pero hindi ko ka-close, kumpare lang. Kasi alam mo ng lingwahe. Di ba? Hindi ka makasabay. May mura yan, tapos ikaw mag-praise the Lord. Hindi po pwede. Oh. Naiilang ka sa kanila, sila din naman naiilang sa'yo. Pag tumagal ka makipag-usap sa kanila, sila palang sinisindihan. Nakuha niyo ba yun? Mas matindi yung damdamin nila sa damdamin mo. Pag nagmura sila, kaya mo yan, carry mo yan. Kaya mong sabayan. Pero pag ikay magsabi na, nagmura na, sinabayan mo ng praise the Lord, patay na, para siyang sinisindihan. Iba yung feeling niya. Kaya makita niyo yan, pagka pupunta sila sa mga religious gathering, sibat na kaagad yan, pagka napagsalita na yan. Para mga celebrity. Okay? Maraming Kristiyano, ganun din, parang celebrity. Pag nakita yung simbahan, uwi na agad. Yun ang hindi maganda. Kasi pag linggo, araw ng Diyos yan, pananambahan. Amen na, brother? Pagod na ako. Tama na. Isang outline lang. Di na ako gaya dati, mahaba. Tumayo tayo po yung manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa mga palaala mula sa iyong salita. As we dismiss this afternoon, guide us, O Father. We learn about revelation. We learn about inspiration. We learn about illumination. And until now, O Father, you are talking to us through your written word. Sa magitan ng Bible study, mga pangangaral ng mga preachers natin, pangangaral ng mga pastors po, pangangaral ng ibang mga misyonaryo, mga Kristiyanong nangangaral, teachers, kayo po yung nangungusap sa amin. Even in our social media, there are so many preachings. There are so many online worship. Nung araw, pag kami po ay merong pangangailangan na spiritual, kinakailangan pa namin hintayin kung saan yung mga open na mga simbahan. Pupunta pa kami sa mga malalayong conferences, symposium. Ngayon, pag may kailangan kami, pag kailangan natin about relationship, hahanap tayo about relationship na mga mensahe. Pag kailangan natin about finances, we can look down about finances. Pag kinakailangan natin about relationship, nandyan. Kailangan natin about work-related issues, nandyan yung mga mensahe. Pag kailangan natin ng faithfulness, andyan, itatype lang natin, pakinggan lang natin, andyan na yung mga payo ng mga pastor at mga misyonaryo. We are blessed because right there in our hand, right there, kahit saan tayo, when we have a need, we can. Di kagaya ng mga forefathers natin, talagang maghintay sila ng araw, ng linggo, just to hear in order for their needs to be catered. Sa aming pagsamantalang paghiwalay, O Father, bless us and guide us. Walang nabuhay, bigyan na nabuhay, mga nanghina para kasi makaramdaman, pagalingin at makita niyo ang bawat sa amin na tapat. Patuloy na naglingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pagbabalik. Lahat na ito aking didalangin, napasalamatan sa matamis sa Panginoon Kristo, sa amin sa kabaligtas. Amen. God bless us all. Pray.